Gusto ko lang talagang malaman kung saan ba nagkulang si Kambal. At ako lang sa aming dalawa ang nakakuha ng gusto niya sa gabing yun. Tama nga ba si Papa? Di nagdalawang isip si Chard. Alam niyang gusto ko lamang tumulong. At desperado din siyang makakuha ng tulong. Lumapit siya sa akin. Ako manghahalikan niya ako nang pinigilan ko siya. Sandali, ang sabi ko. Baka naman dahil sa ginawa mo bago mo hinalikan. Nagkibit balikat siya. Ganito lang naman. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay. Hinalikan ang mga knuckles nito. At sigurado kang pumayag siya? Di mo pinilit? Importante yon. Ang sabi ko nang tinigilan niya ang aking kamay. Tumango siya. Alam na niya yon. O tapos, anong next? Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking mukha. Pinaikot ang hinlalaki sa aking pisngi. Kitang-kita sa mukha ni Chard ang concentration. Nakakagat siya sa kanyang labi. Lumapit na ang mukha niya sa akin. Ang lamig ng labi niyang dumampi sa akin. Di muna niya diniin. Patuka-tuka muna. Parang ina-assess kung tatanggi pa ba si Jess sa kanya. Nagkatinginan kami. At doon na niya idiniin ang kanyang mga labi sa aking bibig. Malahang humalik si Kambal. Halatang hinihintay niyang pigilan siya ng kahalikan niya. Wala siya masyadong confidence. Yun siguro ang napansin ni Jessa. Sinubukan kong lumaban ng halik. Umatras siya. Napangisi ako. Tama ang aking hinala. Praning masyado si Kambal. Hinihingal siya. Sorry, ang bulong niya. Oh, anong mali ko? Sinabi ko sa kanya ang aking napansin. Lumubog ang mga balikat niya sa pagkakadismaya. Para bang gusto mo siyang umalma. Pagtatapos ko, dapat iparamdam mong nag-i-enjoy ka. Tiyak mag-i-enjoy din siya in return. Nag-isip siya saglit. Nakakunot ng noo. Try natin ulit, ang sabi niya. Madaling natuto si Kambal. Warm na ang mga labi niya nang maglapat ang aming mga bibig. Marahan pa rin ang halik niya. Pero wala nang alinlangan. Nakalimutan ko nang i-assess ang kanyang technique at nagpaubaya na sa sarap at init na namumuo sa aking katawan. Inilabas ko ang aking dila. Pinadaan sa kanyang labi. Inipit niya ito sa pagitan ng kanyang mga labi. Tumigil kami saglit upang habulin ang aming hininga. Nagpuna siya ng bibig. May tanong sa kanyang mga mata. Better. Ang sagot ko sa kanya na di binibigkas na tanong. Ang init ng mukha ko. Pulang-pula ang mga pisngi niya. Talaga? Baka sinasabi mo lang yan. Ang sabi niya. Napairap ako sa lack of confidence niya. Kinuha ko ang kanyang kamay. Ipinatong sa aking harapan. Ngumiti na siya noon. Sa wakas ay nakakuha na rin siya ng confidence. Inilapit ulit ang mukha at hinalikan ulit ako. Di na siya nagsimulang marahan. Mapangahas kaagad. Inaalam kung hanggang dun ba ay magkambal pa rin kami.
Ang kamay niya sa aking harapan ay di na umalis. Ako naman ay di nagpatalo. Mas marami pa ata akong natutunan teknik mula kay Kambal kesa sa halikan namin ni Claudia. Di ko namalayan natanggal ko na pala ang kanyang pangibaba. Jessa, ang bulong ni Richard nang mahina nang humiwalay ang aming mga labi. Pinigilan ko ang tawa ko. Hinayaan ko siyang imaginein na ang kanyang girlfriend ang nagpapaligaya sa kanya ngayon. Nakapikit siya. Pulang-pula ang mukha. Bahagyang bukas ang bibig. At may mga munting boses na nagmumula dito. Hanggang sasabay kaming natapos. Napadiin ng sobra ang kagat ni Charles sa labi ko. Nalasahan ko ang dugo. Tinulak ko siya papalayo. "Uy, sorry Mon," ang sabi niya. Ang dating pulang-pulang mukha, namutla na. Inabutan niya ako ng tissue. Napapaluha ako sa sakit, pero sumenyas ako na ayos lang ako. Dinura ako sa tissue yung naipon dugo sa loob na aking bibig. May konting tumulo sa sando ko. Ngayong inaalala ko yung nangyari, parang ang poetic tuloy ng dating. Para bang ibang level ng blood compact. At kahit na nasaktan ako ni Chard noon, di ko minasama ang nangyari. Natatawa na lang ako kapag naaalala ko. Anyway, doon na natapos ang gabing yun. Natutong humalik ni Richard. Dinugo ang aking labi at namantsahan ang bago naming slacks. Habang sinusulat ko ito at binabasa naman ni Richard, napatanong siya, bakit di na naulit yun? Tama siya. Pagkatapos ng gabing yun, di na ulit kami naghalikan. Meron sa pisngi, sa iba't ibang parte ng aming katawan, pero never na sa lips. Natuto ka nang humalik ang sagot ko. Di naman kailangan pa ng follow-ups, di ba? Nagkipit balikat ako. At saka na-trauma ako sa pagkagat mo, ang sabi ko. Pero hindi din yun Gaya ng sabi ko, wala akong sama ng loob na kinagat niya ako. Siguro kahit na nag-enjoy tayo, pareho nating naisip na it's not part of our twin thing. Napaisip siya at saka tumango. Nakontento sa paliwanag ko. Ginulo niya ang buhok ko at lumabas ng kwarto upang maligo.